po sa iyo pong pagpunta sa lugar na to. Yan. Tapos po, huwag po kayong ma-overwhelm sa numbers. Hindi po tayo after dyan. Yan. Sabi ko nga, excited ako, Lord. No? At least may makikinig eh. Number 1, si nanay. Sabi ko, jackpot na ako ron. Sabi ko, Lord, hallelujah na ako ron. Kasi, one person equivalent to one generation. Amen. Lagi po natin tatandaan yun. 2, 4, 6. 6 generation ang kausap natin ngayon. Kasi, pag tinignan mo siya, ngayon lang, wala. 6 lang talaga tayo. Pero pag tinignan mo siya, generation, yung apo ng apo ng apo ni Tita Nordin, grabe yun. Yung apo ni Kuya Nico, di ba? So, dapat doon tayo lagi nakatingin. Kasi si Lord, bago niya po lalangin ang mundo, tinapos niya mo. So, parang gulo At kahit sino man naman po, di ba? Bago mo dapat simulan ng isang bagay, dapat tinatapos mo. Amen. So, isang example po dyan, yung mga engineer, yung mga gumagawa ng mga malalaking establishment. Bago pala gawin yan, yung sa Cebu, alam niyo yung sa Cebu? Yung magandang tulay doon. Si Silex sa tatawag doon. So, bago siya gawin, meron muna yung blueprint. So, bago siya gawin, umpisa, dapat yung detalye na andun na muna. So, ganun din po ang ating buhay. Bago tayo lalangin ni Lord, na plano na tayo na. Amen. Kasi nga sabi ni Lord, in Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Kung narinig mo yun, sabi bago ka pa daw, before I form you in the womb. Bago pa raw si Ate Hani, bago ka pa mapunta sa tiyan ni nanay, kilala ka na ni Lord. Naniniwala ka kilala ka na. Kasi, bago ka pa raw niya i-form. Ibig sabihin, si Lord pa rin pala, yung nagpo-form. Grabe tong Lord na to, ano? May nakita po ako sa Reels, pinakita sa akin. Isang bata, napakabata pa, I think 7 years old. Sa isang makina, na yung niya, tinamaan ng blade. Natanggal, as in itong, natanggal yung kanyang arm. Tapos, naibalik. Naibalik ng siguro mga talagang surgeon po ba tawag doon? Yung mga magagaling na surgeon. Pero kahit magagaling yan, basta walang acknowledgement ni Lord, hindi nalaw ni Lord, hindi mangyayari yan. Ngayon po yung bata, malaki na, tapos yung niya, naidugtong, tapos nagagalaw pa rin ng normal. Pero pag pinag-aralan daw yung, sabi ng mga doktor, pag pinag-aralan mo yung katawan ng tao, napakahiwaga. Amen. Diba? Kasi yung motor, may mga parts naman yan eh. Kaya gumagana kasi may makina. Kaya may umaandar yan kasi may gasolina. Identified eh. Pero ang tao, sa tingin niyo, bakit kaya humihinga yan? Wala namang saksakan ng kuryente sa katawan niya. Sabi ng mga doktor, kung meron daw himala, talaga yung si Lord. Yes. Kahit sila po hindi siyensya, hindi nila maunawaan paano ginawa ang tao. Kasi naman, tibok ng puso, matama lang din. Yes. Kasi sabi ng mga doctors, pag bumilis lang daw yan o bumagal ng konti, may problema na. May, magmamalfunction na yung katawan. So, dun ko po lalo na, grabe itong Diyos na to. Hindi pala siya basta-bastang Diyos. At dapat po doon din lumawak yung maturity natin or yung kaisipan sa pagharap po kayo. Na yung nagpe-pray ka, hindi normal na Diyos yung harap mo. Tama? Minsan, di ba, sa trabaho, example, na nagpe-pray ka ng promotion, yung Diyos na hinihingian mo ng pasalamat, yun yung kaya mag-promote sa'yo eh. Amen. Di ba? Na kung meron ka man daw, kung magpapasikat ka, kay boss o kay Lord na. Amen. Yes. Tama? Kasi kay boss, pag nandiyan si boss, pwede mong galingan, di ba? Nandiyan si boss. Pero pag kay Lord, yun na matindi ron. Pag wala nang nakatingin, Yes. yun na yung kay Lord. So dapat kahit walang nakatingin, malaking challenge. So, dun ko po lalo din naunawaan na ang Diyos natin ay talagang malaking Diyos. Hindi siya yung Diyos na binubuhat. Hindi yung Diyos na nakasanayan natin na hindi gumagalaw, hindi umalis ng pwesto. Tayo pa yung pumupunta ron, di ba? Pupunas. So, yung Diyos pala na to, hindi mo kayang buhatin. In fact, sabi nga niya, nasa palad niya nga tayo. Di ba?
masabi ng Bible. At pag nasa palad ka po niya, hindi ka makakawala. Ganda ng verse na yun, nakakalimutan ko yung exact verse. Pero sabi ron, pag si Lord ay umahawak sa'yo, hindi ka mabibitaw niya. Totoo naman yun, si Lord na yun eh. Amen. Pero pagka tayong nakahawak sa Lord, anong tendency? Kabitaw ka, bakit? Maraming trials. Amen. Maraming pagsubok. Tukso, physical pain, emotional pain. Kaya po, mararanasan mo lahat yan. Kaya lagi po natin i-declare na dapat, Lord, hold me tight. Amen. Talagang, Lord, hawakan mo nga ako ng maigi. Kasi kung ako nakahawak sa'yo, nakabitaw na ako matagal na. So, share natin sa group chat yun. Si-share ko po yun mamaya pag naano natin yung verse na yun. Kasi sabi rin po ng Bible na kung tayo man daw po ay mahuli, wala daw siyang pagsubok na ibibigay na hindi natin kaya. At kung tayo man daw po ay mahirapan or talagang matukso na malaglag na rin sa bagay na yun, siya daw mismo gagawa ng paraan. Gagawa ng way out para makalipas. So, ibig sabihin, wala talagang imposible kay Lord. Tama? So, dapat doon din po lumabas yung confident natin. Yung pinapakinggan ko pong pastora, yung kung nakita niyo sa post ko yan, asawa ni Pastor William. Ano yun, nanay talaga siya, taong bahay lang. Tapos, dahil kasama siya lagi ni Pastor William sa mga gawa, nakita ni Bishop yung pagsama niya sa asawa niya, yung commitment. In-ordain siya last year, kasama din siya sa in-ordain. Pastora siya, pastora yung nag-preach na yun. Di ba, pag nagsasalita siya na nanay, no? Parang kala mo, nagtitinda lang siya sa tabi na napaka-natural niya magsalita. Tapos nangingiti ako, si Pastora Marisa ko. So, sabi ko, minsan hindi sa galing eh. Si Lord, pag nag-promote si Lord, ipapahiya niya yung magagaling sa mundo. Yung itataas yung parang, ba't yun naging pastora? Yan lang yan nasa likod lang ng pastor yan. So, hindi natin masabi sa Amen. Kaya po, doon ko po rin lalo na tayo po mismo, doon natin makita na ang Diyos natin ay 24/7 working God. Kahit tulog ka, binabantayan ka nila. Masaya po ba kayo? So, talon po tayo sa verse na to. Ang ganda po kasi nito. Part kasi to ng shinare natin last week. Ano bang meron nun last week na yun? Pastor's Month. So, Acts 2:42, yung buong Acts chapter 2, di ba, inanap po natin yan, in-explain natin. Pero, dito po tayo mag-dwell sa verse na to. Napakaganda po nito. Sino pong nahanap mo na yung verse na yon? Yan. Kung sino naman po, pwede pong pabasa para po may exercise po tayo sa knowledge about the Bible. Acts chapter 2, verse 40. Sa nakakita na po, pwede niyo pong basahin. Sige po. Nahanap ko na rin po eh. Okay po. Sige po. Sige po. Gawa, Acts 2:40, nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Amen. So, basahin ko rin po sa English, no? Para meron tayong other source po. Sabi rito, and they devoted themselves to apostles' teaching. So, that time po si Jesus, sumakit na sa langit. Mga katuwang niya na po dyan, yung mga disciples na naiwan. So, naka-receive na po sila rito ng Holy Spirit. So, they devoted themselves to the apostles' teaching. Yan po yung mga disciples si Jesus. So, tayo rin po, dapat ganun yung dwelling natin, na yung mga nasa word ng salita po ni Lord, ay dapat po, dun tayo nagme-meditate. So, dahil nga po, parable sa atin ng Bible, kahit po ako noon pa man, pag binabasa ko ito, hindi ko siya magets. Unless na merong pastor na nagsishare, nagpapaliwanag, tama? Kaya yun pala yung purpose ng mga pastors. Para meron tayong dwelling time kayo. So, yung mga preaching natin, tama yun. Pwede nyo pong panoorin ulit. Kasi may mga
ganun po, kahit po ako, minsan pag nakikinig ako ng preaching, or kahit sa sarili ko, pag pinapanood ko yung preaching, nabanggit ko pala yun, hindi ko alam. Na may mga ganun po yan na nangyayari. Na talaga ako pa nagsalita na sabi ko, Holy Spirit. Kasi kung ako, hindi ko maano yun hindi ko mababanggit yung tama nun yung revelation na. So, mas advisable pwede niyo pong ulit-ulitin yung mga preachings natin. Kumbaga sa movie, na yung part, yung unanood mo, hindi malinaw na. Yung pinanood mo ulit, kaya, di ba may mga ganun po tayo. So, ganun din po ang word ni Lord. We need to devote. Pag sinabing devote, may effort kang gagawin yan. Tayo po, kagaya po nito, example po ito ng ating devotion kay Lord. Pag sinabing devoted ka kay Lord, na masahe ka, yung may sinahin kang naiwan na natapos mo naman, baka biglang nakabukas pa pala. Mahirap yun, no? Si pastor pa nag-remind, bukas pa pastor. And then, ano pa, iniwanan mo saglit yung family mo. Tama? Pagod ka maghapon, pero kailangan mo pang mag-stay dito. Tawag dyan, devotion. Kung bago sa pandinig. Kasi nga, talo pa tayo nung nakaload sa Quiapo. Yung ang haba mula entrance hanggang, di ba may ano po tawag na novena ba yun? Novena. Yung naglalakad pa lood, tapos nagpe-pray. Dito lang Rosario. Tapos, sino ba yung narinig ko ron? Sa loob ng isang linggo, 3 beses niyang ginagawa yan. Grabe yung devotion nito. Tawag doon, devote. Tapos pagkatapos noon, iinom na siya. Devote naman siya sa gabi. Yan. Devoto sa umaga, devote sa gabi. So tawag doon, religion. Hindi si Kuya Nico na ba? May amen na malakas eh. So, bakit? May nakaraan ako yan. Naging devote ka ba dati? Lagi. Ngayon, devoted. Yan, palakpakan niya na po na siya. Devoted. Ako rin po devoted dati. Ngayon, devoted. So, pag sinabing devoted, congratulations. Nandun ka na sa level na yung bang iyong salvation, nagkakaroon na siya ng result. Kasi po ang salvation, we need to grow in our salvation. Nakakatakot po yung salvation na hindi ka lumago. Spiritual bonding, tawagin. Nakita na kayo ng lumaking tao. Tapos wala, ang mind niya, 20 years old, ang mind niya, 3 years old. Bonding yun. Diba? Mahirap. Ako po ay proud pa rin naman ako. May pamangkin ako, may autism. Love na love ko yung pamangkin ko na yun. Pagkalaro ko siya, grabe. Tapos pag nabuksan mo, naiwanan mo yung gate mo na yari ka, hanapin mo talaga yan, lalabas siya. So, ang pananampalataya, dapat nag-grow ka din. Nag-grow ka dapat. Ibig sabihin po ganito, huwag kang papayag na yung faith mo last week or last week, ganun pa rin. Or last year, ganun pa rin. Dapat pa-level up na pa-level up. Diba? Mga apostles, ang kaya lang nila iwanan dati, yung sagwan nila. Kaya lang iwanan nila, lambat. Pero dumating sa time, even yung pleasure nila, talagang ginibap nila. Ginibap na nila yung pamilya nila, lahat sa kanila, para makasunod kayo. So, tawag doon devotion. So, ito pong kwento na to, yung mga napasyal lang dito kasi the day of Pentecost. Parang piyestang sa kanila yung Pasko. Yearly nila ginagawa po yung kultura na yun. Kultura na po ng mga Hudyo. So, nagkataon na doon sila naka-enkwentro kay Lord. Doon nila na kilala si Lord sa pamamagitan raw ng mga milagro at nasaksihan nila kung paano nag-dwell yung Holy Spirit. So, ito po yung background nung kaya sabi rito, they devoted themselves to apostles' teaching. So, sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan, care group. They devoted themselves to care group. Yan. So, sino pong masaya na may ganito tayo? Amen. Yung kasi pag linggo, si pastor nga lang salita na. Minsan gusto ko kayo tanongin. Kaso, oras ni pastor mag-preach. Diba? So, ito magandang pagkakataon to para ikaw rin may chance magsalita.
Masarap ng feeling na nabibigyan ka ng Amen. chance magsalita. Lalo sa mga takeaways, mahalaga po yan. So, kaya may ganito po. Gawin natin kultura po ito. Tapos, invite lang natin na iba dito. Para pag naranasan nila ito, doon nila ma-experience ito. So, sa panahon natin, tawag nga po dito is care group. Ano pong ginagawa po nila? Nagduduel sila sa word ni Lord sa pamamagitan ng turo ng pastor. Tapos ano pa pong sabi? And fellowship. Pag sinabing fellowship, ayan po yan. Community, yung bang pagpalagayan sa isa't isa. Ayan, fellowship tawag yan. So, ano pang sinasabi po ron? And breaking the bread. Ano po ba to? Kasaba. Pwede nating they broke the kasaba. Maya-maya. Salamat po sa nagdala. Breaking the bread. Kasi yung panahon nila, yun na po yung ano nila, symbol of tinapay talaga. And then, saan pa po nila devote yung sarili nila? Prayer. So, kagayan, prayer namin ni nanay ito, pag Sunday. Nanay, wala tayo ulit mag-pray. Pray tayo. Tatawagin siya si Ate ID, pray tayo tatlo. Minsan, nakakalimutan ako, magsisimula na. Patay tayo dyan. Nagpe-pray ako sa isip ko. Lord, thank you, Lord. Pasensya na po, wala pa nagpe-pray. Kaya po, yun, men, sabi ko, thank you, Lord. Kasi Thursday pa lang, na-secure na natin yung linggo. So, wag po tayong turo sa akin nila Bishop. Huwag mong gagawin isang bagay na walang pride. Tawag doon, pride. Yung bang parang sinasabi mo kay Lord, kaya na namin to, Lord. Para sa'yo naman tayo. So, yari tayo. Hindi natin napansin, wala siyang eternal values. So, binibilang ko, 42 weeks na tayong yung Sunday natin. Bilis, no? Naka 42 Sundays na tayo. Sabi ko, Lord, sa 42 na yun, ilan yung nagbigay ng glory sa'yo? Baka 5 lang, baka 6. Sorry, Lord, baka di naman. Yun yung ko kay Lord. Basa ko kay Lord. So, that's why we need prayer. Para po lahat ng gagawin natin, guided nila. Hindi po aksidente yun, yung naglolo ko yung mic. Hindi aksidente yung may message si Lord sa mga badges. So, humble talaga tayo ni Lord. So, kasi gustong-gusto ni Lord, dumedepende tayo sa kaya prayer is very important. So, doon lamang po tayo umikot sa word na yon, yung they devoted themselves. Ay, wait lang po. Dagdag ko rin po ito para mas lalo nating maintindihan. Okay, verse 43 hanggang 44, tapusin po natin. And come upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Pwede pong pabasa sa Tagalog yan. Verse 43. Para po mas malinaw yung... Verse 43, dahil sa maraming himala at kababalaghan na gagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Verse 44. Apo, doon po muna sa 43. Salamat po. Yung takot na yan, ibang takot yan na hindi yan yung takot na nakakatakot lang. Dito. May reverent fear kasi na tinatawag. So yung takot nila dyan, yung respect nila kay Lord mas tumaas. Kasi sinampol lang sila ng milagro nila. So in 44 po, Mike, so yun po. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Verse 45. Verse 45, pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. At verse 46 po. Hanggang 47 na po. Verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay itinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Grabe, no? Purihin ko si Lord sa pagkabasa. Gusto ko pong part dito, bukod sa nagki-care group sila, sabi nito, everyday. Nung na-encounter na si Lord, yung mga possession nila in life, sabi rito, pinagbebenta nila.
sabi nila, parang ganito, ayaw na namin umalis sa presence ni Lord. Hindi na namin alam yung feeling pag wala yung presensya niya. Grabe, no, binenta daw, all possession. Sa panahon po natin, pag narinig mo yung word na possession, ayun yung pag sa government, yung mga salin, yung mga kayamanan na matitindi, yan, possession. Ano pa yung mga possession mo? Meron kaming business, yan, possession tayo. So, sabi rito, ipinagbenta na nila. Kasi gusto nilang sumunod kay Lord. Sa panahon natin, hindi naman po natin gagawin yan. Pero, pinapakita rito na kapag na tinamahan ka talaga ng presence ni Lord, may mga bagay na willing kang i-give. Tama? Kaya po di ba, example natin, ako po, ang dami kong gusto sa buhay, pero sinuko ko na kay Lord. Wala na akong magagawa, Lord. Gusto mo talaga ako dito eh. Kasi kung ako lang, ayoko dito. Sabi ko, Lord, marami po akong gusto sa gawin. Pero dahil gusto mo ako dito, Lord, sige. So, sa pagsunod mo kay Lord, natin po, talagang may mga bagay na bibitawan or iiwanan para makapunta ka dun sa gustong papuntahan ni Lord. Kagaya ni Pedro, ang hirap dalin ng bangka habang sumusunod kay Lord. Imagine nyo yun, nagdi-disciple sila, dala-dala niya yung sagwan, yung net. Tapos dala-dala niya yung, hindi ko maiwanan Lord eh. Kasi yung mga bagay na yung simbolo ng kanyang past. Fishers of men kasi siya. Fisherman yan. Tapos ginawa siya ni Lord na fishers of men. So, kaya dito po nagsimula, nabasa natin dito sa chapter na to, na nagsalita siya, 3,000 more. Kung sa isda yun, 3,000 isda. At sa dami nun, iba-ibang klase yung nahuli niya, na pinatanggap kay Lord. Meron niya yung tuna, meron niya yung dilis, tilapia, mga isdang alam niyo po, bangus. Sa Christian po, may mga ganun din klase. Ang Kristiyano. Ayan, sa church po natin ito, na pinagkatiwalaan Lord, may mga papasok dyan na iba't ibang uri ng isda. Kaya kayo po ay mga tuna. Hindi na mga katabi mo. Ayan, mga tuna. Shark. Shark? Oo. Pag sabing tuna, magandang klase, no? Diba sa mga nangingisda, ako tuwa po ako pag nanonood ako yan, mga Discovery Channel. Yung sa gitna ng malalim na dagat, nandun yung magagandang isda. Yung mga tuna talaga na grabe, no? May movie pa nga po niyan eh. So, Blue Marlin. nasa malalim yung mga magagandang klase. So, ganoon din pala sa atin po, Kristiyan. Sa paglalim mo kay Lord, lumalalim ka eh. Sabihin, ibang kaklaseng isda. Hindi ikaw yung pag nilambat, ang daming galunggong. Masarap naman ang galunggong, hindi ko pa dinidiscriminate yan. So, nagigit niyo po yung metaphor natin. Metaphor kasi tawag yan. Ay, para mas ma-visualize mo lang po yung ating pong pinag-uusapan na iba-ibang klase. Kaya po, maintindihan mo na ngayon. Kaya pala yung aking kasama dito dati na parang palitaw ngayon, parang nawawala, nandyan. Baka pa lang siya, nandun pa lang siya sa level ng gurami. Yung gurami, maliliit lang yung makukulit na isda. Tapos na lumalabas na lambat, tapos mapasok. Or baka nandun na sila sa level ng, galunggong. Sa isang buwan, nakakatatlong or Sunday na sila, may isang absent na lang. Or yung mga kung gagawin din ang natin, baka yung magagandang klase na yan, kahit anong event ang ilagay mo, kaya nila dito Giselle, diba? Tuntua ako. Ngayon lang wala yun kasi may may sakit na sa ulat sa puso niya daw po. So, ayun yung mga klaseng tuna yan. Magagandang uri. So, sa Christian po, ganun po yun. Para wag po natin silang ma-judge. Para po mas lumawak yung pangunawa. Wag po kayong pag may nakikita kang yung tao, hindi po sila i-judge. Amen. Ito, dapat pareho na kami ng level na ito eh. Pareho naman kami nag-umpisa dito. Amen. Magkakaiba talaga tayo ng level. Wag natin silang ipupush sa level na hindi nila. Kaya po, okay lang po yun. Kung kagaya po nito, talagang open po ito yung ginagawa natin. Kung sino lang gusto pumunta, kung may dahilan ka, okay lang po. It's between you and the Lord. So, sino pong may naunawaan sa part na yun?
Kaya po, ayun ang goal ni Pastor. Dapat tumalim tayo lang. Mag-mature. Kasi makikita mo yan yung mga mature people. Talagang gagawa ng paraan yan para hindi siya mawala. Kasi fellowship is very important. Kasi sabi ng Bible, naandun yung signs, wonders, and miracles. Talagang nagpakilala si Lord. At sabi ron, nanatili sila sa lugar na yan. At doon po, sabi rito, nadagdagan ng mga mananampalataya. Normal pa lang mag-grow ang church pagka ginagawa na natin tong prinsipyo na. Ano daw yung prinsipyo na yun? Devoted themselves. Yan, pagde-devote ng iyong sarili. Ano ba? Sa pakikinig ng salita ni Lord. Tapos by breaking the bread. Sa panahon natin, o sa kultura natin, hindi tinapay sa atin. Kanin. Minsan ulam. Kaya lahat tayo ay yun, lulusog talaga. Bakit? Ayun yung ating way of fellowship. Tama? Nagagawa po ba natin yung prinsipyo ng care group? So, may pinagsasaluhan. At ang sabi ron, prayer. Napakahalaga ng prayer. So, doon po yung pinakang highlight natin na huwag po tayong aalis sa prayer. Kaya po, lahat ng ginagawa natin maging founded po ng prayer. So, yun po yung ating goal this year bago matapos ng taon na to at nagawa po natin. Amen. Na sabi ko, Lord, kailangan magka-care group na hindi lang puro Sunday. Kasi sabi ni Bishop, pag wala pang care group, ano pa yan, hilaw pa yung simbahan. At pag walang prayer meeting, ano rin yan, delikado rin ng simbahan walang prayer meeting. Kasi hindi nasiselyuhan yung simbahan, hindi nasiselyuhan yung mga lahat ng bagay sa church. Kasi part talaga siya ng dapat pinakonsider. Even upuan. O kayo po, personally, pagka may time kayo, habang wala pa naman tao, pagpurin niyo po yung mga upuan. May power po yan. Dati po, ganun po yung testimony ng Christ inyo binangon. Ang dami upuan, tapos yung mga attendee, konti pa. Parang nag-aabang sila ng pananampalataya nila yun. Marami upuan. Nagpipray nila sana mapuno to sana. Ngayon po sa biyaya ni Lord, lahat yan na inuupuan ng mga tao. Amen. At 3 worship ang magalang. Outreach lang po yun yung kay Bishop Alvin, outreach. Hindi po yun yung main. 3 worship sa Sunday. So bukod pa po yung youth service. Ganun kalaki ang congregation ng CIY Magalang. So nagsimula lang din sa ganito sila. Kaya po tayo po excited tayo sa bagay na yun. Pero dito muna tayo. Amen? Ang sarap lakaran nitong journey na to, na darating yung time. Kaya lagi ko pong nire-record Kasi ito yung mga testimony natin in the near future. Yan, gusto kong banggitin near future. Kasi 3 to 5 years, mababago talaga yung kasaysayan ng CIY Binaon. Hindi talaga po magiging ganito tayo. Kasi may nangyayari. Napapasin nyo yung growth ng church. Unti-unti. Dati walang bihis ang simbahan, nagka-bihis. Dati wala tayong kaya ba't pumapasok yung mga tao yan? Ngayon meron na tayong tawag yan, signage na church pala, kaya pala eh. Tapos ba't kaya pupunta yung mga tao? Galing sa Ramos, papasok. Ngayon, kasama niyo po sa prayer, nakausap na po ni Ate Jack Sikap. Yung approval, inaantay ko. After nun, maglalagay na po tayo sa kanto na. Kasi re-register po natin sa Google Map yung CIY Binaon. So, talagang may nangyayari. Amen po? So, before we end, yun po yung ating goal. Amen. So, gaya po ni Obed Edom, naalala niyo po yung testimony na yun. Yung natakot kasi si David sa Ark of the Covenant nung namatay si Uza. Si Uza, kaya naman siya namatay, hindi kasi siya allowed na hawakan yun. For Levites only. Hindi pwedeng hawakan ng ibang ganun kaselan si Lord ng time na yun. So, napunta sa bahay nila Obed Edom. So, in just 90 days or for the 3 months, 3 buwan, pinagpalang gusto yung bahay nila. Kaya kung nasa ng presensya ni Lord, kung saan natin pinapatuloy, doon pumapasok, nananatili. Yung pagpapala nila. Kaya po nung inalis na yung Ark of the Covenant, hindi naman tumigil yung pagpapala ni Lord yun. Talagang nanatili. Tapos buong angkan ni Obed Edom, nag-serve kay Lord. Yun yung historical.
kanino-ninuan niya nag-serve kay Lord. Grabe, no? Isang tao na may mabuting puso. So, kaya lugi tayo kay Nanay Veron. Kasi dito lagi ang gawain. Yan. Yung pagpapala ni Lord, buhos na sa pamilya nila. Kaya nung Sunday, hindi naman talaga ako sama kasi family nila yun. Sabi ko, uwi ako sa taas, matutulog ako. Puyat din ako, nantok ako. Kasi ate ay sama ka na, Pastor. Kaya nagpapapilit naman po ako. Kaya pag may yaya na gano'n, kainan kasi. Biro lang. So, nasaksihan ko ako kasi nag-picture sa family nila. Amen. So, hindi man ako umiyak literal, pero sa puso, nakakatuwa naman ito pamilya. Alam ko kasi background nila eh. Kaya sabi ko nung nakita ko yung picture nila, sabi ko, wow, yung presence mo Lord sa pamilya nila, grabe. Kaya po, ito po yung challenge ko sa mga leader na nandito. Gawa po kayong care group sa lugar mo. Kasi po, later on, gagawin natin itong parang primary care group na for leaders. Pero welcome naman pala. Para lang po, hindi lang po meron dito, pati sa mga lugar niyo. Di ba kay Tita Norlin, kayo nila Tita Giselle, simulan niyo po. Kasi sabi ko nga po, ulitin ko lang po, kung nasa ng presence si Lord, nandun ng milagro. Eh gusto niyo po ang pagpalain yung tahanan niyo. Amen. Lalo kung natita, minsan doon kayo mag-care group. Para yung mga masamang espiritu, lumayas ko. Opo, kasi kung nasa ng gawain, nandun yung pagpapala niyo. So, kaya nga sabi ko, lugi tayo ang nanay talaga. So, hindi naman po. Ako, welcome kasi ni nanay without knowing kung anong mangyayari. So, ganun din po tayo. Gawin yung altar, yung mga bahay na. Gawin niyo po. Practicein niyo po yan. Kung dito naman po, kahit sila nanay, sa bahay nila ganito, simulan niyo po. Yun po yung power ng care group. Na kapag may care group sa lugar niyo, pinapatuloy niyo yung blessing niyo. Amen. At the same time, winning event po siya. Kasi may mga tao na ayaw munang sumama sa church. Tama. Ayoko dyan. Masusunog ako dyan. O kaya, ayoko dyan kasi, basta ayo. Pero pag in-invite mo sa bahay, sasama yan kasi bahay lang naman. Pero once na na-receive niya na yung word nila, saan ba kayo nag-church? Dahil sinama mo sa care group, naka-receive. Sige nga, try ko nga. So, nangyayari talaga sa bahay. Nandun po yun. So, yun lamang po ang isa sa mga prinsipyo ng care group na kung nasa ng gawain nandun ng presence mo. Sino pong na-bless ka sa word ni Lord? Amen. Pasensya na po napahaba, pero nakapag-pray naman na po tayo. Amen. So, yun po yung purpose talaga ng araw na to. Para magbabad sa panalangin, idulog yung mga ating mga prayer. Sama niyo rin po sa prayer, tatay ni nung kaya pala nagdala lang siya nung si Ate Jen, yung masarap na apo. Tapos hindi siya nakabalik. Yung pala yung tatay niya sinugod sa hospital. Tapos gabi na sila nakauwi, may bagyo pa. So, yun po, nakauwi na naman. Pakisama na lang natin Ako. si Jane. Apo. Kasi yung papa niya Si Ricky. admitted na sa National Hospitals. Kasi na siya, sabihin kasi yung history niya since nung magkakilala na meron na pala siya history. Kasi yung unang attempt sa kanya, parang 3-4 days na napalabas na. Kasi itinawag din sa akin yung lipag ko ng information. Kasi na yung address, same lang address ko. Kaya nalaman na kapitbahay ko. Tapos ngayon, nakaraang 2 weeks na yung nangyari ng talagang as in talagang admitted. Kasi yung mga last na nangyari, parang Siya yung pastor ni bigyan lang siya ng reseta sa kalma. malakas. Palawanan. Oo. Ay, alam mo, talagang ang hirap nga pala kasi pwede ako magkwento. Sige po, sige. Kasi yung times na nangyari sa akin, Opo. yung ating member din natin. Kaya hindi siya nagsisimba. Opo. Oo, nandun siya sa bahay ng tita niya ngayon sa highway. Parang kalungkang ata. Parang overnight. Kasi syempre, kasi si Jane lang, alam ko rin kung siya, alam ko may history siya na lumalaki dito. Si Jane ko. Kilala ko talaga. Yung, ibabalik ko lang yung sa akin. Mahirap talaga. Kasi, hindi lang anxiety yung kalaban mo. Talagang depression.
siguro dinibdib ko na sobra, gano'n, hindi na ako nagpapakita dito. Ayaw ko na, gusto ko nakakulong na ako sa kwarto. Ayaw ko na maingay, ayaw ko na may hangin, ayaw ko na, basta ayaw, gusto ko sobrang dilim. Ayaw ko silang kausap, ayaw ko kumain. Hanggang sa nakina ako ng hina, hanggang sa napampay na ako. Tapos yun nga yung na-CT scan na ako, dapat may major pa nga ako nun eh. Nakita sa akin na yung konti ng pumupulat sa ulo. So, thank you Lord. Kasi yun nga yung mga vibe na sinasabi mo. Minsan yung vibe mo, yun ang mag-i-stand sa'yo. Yes. Amen. Diba? Yun yung nag-away. Joke lang ako. Salamat po nanay, ang gandang ano yan. In short po talaga, magpanalangin. Yes. Minsan di naman natin talaga exact yung kailangan. Minsan di nag-open yung tao, minsan or malaking bagay, banggitin lang po natin kada kumakain. We pray for Christ in your family. So yun na yun, nandun na po lahat yun. Pastor, dagdag ko lang yung sabi ko nga, pagka nagbago ka, makikita ng mga tao din, nagbago ka na eh. Next week, baka may pag-rotate ako. Nakanan. Thank you Lord. Amen. So ano po yan, habang sumusunod tayo, kailangan talagang natin mag-model. Yes. Model of consistency, model of prayer, lahat. Si ate kaya sumama ko kasi nakita niya mama niya, nagtuloy-tuloy din eh. Paso-paso pa nung umarap sa amin. Ako. Marami sasama. Kami nakarinig. Kasama po yan sa magandang. Alam ko kung sino yun. So ano po yan, yung mga parang umahad lang na yan. Opo, okay lang po. Bakit daw? Ang ngitian mo lang, one day kasama mo na po yan, magpuri kay Lord. Kasi isa po ako sa number 1 talagang persecutor ng mga Kristiyano. Isa po ako sa mga asar ng mga Kristiyanong born again. Na grabe naman si Lord, ginawa pa akong pastor. Hindi natin masabi. Di ba? Yes. Mag-pray mo lang sa isip mo po na, sige, ngitian mo lang ako, asar mo Mababat lang na ako. yun, Pastor. Sobrang. Sasama kita sa prayer ko. Ayan, marami pang panghaharap ang So, be excited. Maging masaya. Marami pa. Marami pa. Sino pong na-bless sa word ni Lord? Amen. Salamat po sa mga testimony nyo. Sa mga susunod, ganito ulit. Sarap na, sarap na. Uuwi ka, pagod ka, physical. Pero alam mo yung puso mo, no? Yes. Na-surrender mo kay Lord. Yes. Tapos the same time, yung chance na makilala ko ba kayo. Sa kwento nyo po kasi, mas nakikilala ko kayo. Kaya po kayo maiyak. Kung may gusto kayo i-share, open po tayo rito. So, yun po yung mga bagay or kagandahan ng care group. Kaya siguro itong mga nasa Bible na to, no, ganun sila tumodo kay Lord. Amen. Kaya ayaw na nila umuwi sa lugar nila kasi nag-enjoy na sila sa presence. Pero tayo, uwi po. Amen. Kasi kailangan natin magpahinga. Amen. So, let us bow our heads and let us pray to God. Anumang bagay po yung mga napag-usapan natin, surrender po natin kayo. Lord, salamat po sa gabing to, sa iyong kabutihan, Lord, sa iyong pagpapala. Lord, kulang ang araw na to, gabing ito, Panginoon, para i-share yung kabutihan mo, Panginoon. Napakarami pa po namin gustong sabihin, i-share, ibahagi. Lord, sapagkat, Lord, punong-puno ka ng kabutihan, Panginoon. Lord, sa mga susunod na linggo, dalangin pa namin, Lord, na hindi lang po kami, Lord, ang mga mahal namin sa buhay, or even, Lord, our spiritual family, makasama rin po namin sila, Panginoon. Lord, sapagkat, Lord, kailangan namin ng panalangin. Yes. Kailangan namin, Lord, ang fellowship, Panginoon. Lord, yung palagayan sa isa't isa, kailangan po namin ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, pag wala kami sa fireplace, Lord, atakihin po kami ng kaaway, Panginoon. But Lord, when we are in the fireplace, Lord, we are secured, Panginoon. Kaya po, salamat po, Ama. Lord, pagpalaan niyo po kami, Lord, sa mga gagawin pa namin patungkol sa iyong simbahan. We sealed, Lord, this Sunday worship, Yes. Lord, celebration, Lord, makakarating ang mga invites, Amen. makakarating, Lord, ang iyong mga anak, Yes. tatanggalin niyo po ang mga doubts, mga whys, mga ifs nila, Lord. Lord, bibigyan niyo po sila, Lord, ng pusong malambot, Lord, na handang sumamba sa iyo, Panginoon. Amen. At Lord, bilang kami po ay maalab sa iyo, Lord, Lord, gamitin mo po itong alab namin para abutin sila, Panginoon. Huwag po kaming tamarin na kamustahin sila, Panginoon. Huwag po kaming tamarin, Lord, na bisitahin sila kung kinakailangan, Lord.
Lord. Sapagkat, Lord, kami po ay ambassador mo. Padala mo po kami sa buhay ng mga taong ito. Lord, na kapag sila rin, Panginoon, ay natulungan namin, Lord, makapunta sa iyong liwanag, tumatag po sila. Gagawin din nila ito sa ibang tao, Panginoon. Lord, habang sila'y mahina, gamitin niyo po kami bilang instrumento mo para magpalakas sa kanila. Salamat po at sa mga bagay na pagsasaluhan din po namin. Lord, pagpalain niyo po ito, Panginoon. Lord, we thank you so much, God, sa iyo, Panginoon. Yes, We love you, we honor you, we celebrate life. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po.